Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan mga Kadabarkads ang tungkol dito sa unang sasalang po sa Wild Card Edition sa The Clones. Bukas yan, araw po ng Lunes. Una na po dyan si Jazara Duran at kinumpirma niya po yan kanina. Sabi niya nga po, Wild Card Edition bukas na. Magbabalik po ang inyong Claire de la Puente clone bukas, August 25, 2025. Please support me via TBJYT channel or TBJ FB page. Comment po kayo bukas habang nanonood. Hashtag Claire de la Puente clone. Thank you all and God bless. And meron pa pong isang magbabalik bukas sa Wild Card Edition. Walang iba kundi po itong si Jano Gibbs na clone. Sabi niya nga din dito kanina, unang-una nagpapasalamat po ako sa iyo Lord, at pangalawa sa pamilya ko at pangatlo sa mga taong patuloy na naniniwala sa talent ko. Bukas na po ang first and second runner-up Wild Card Comeback Edition. Abangan niyo po ako bukas sa Itbulaga, TBJ, TV5. Jano Gibbs clone, GB Bodomo. So silang dalawa po yung sasalang bukas, araw po yan ng Lunes, si Claire de la Puente and clone po ni Jano Gibbs. At sa ibang araw naman po, meron pang magbabalik at kinumpirma po yan ni Luz Biminda Piedad na clone po ni Shirley Basi. Sabi niya nga po dito mga Kadabarkads, yes, see soon, abangan nyo ako sa Itbulaga. Meron po kasing nagtanong kung babalik ba siya. At eto po, may kumpirmasyon na. So as of now, silang tatlo pa lamang po yung confirm na magbabalik po sa Wild Card Edition. Si 1 and 2 and si Luz Biminda Piedad naman ay sa ibang araw. Since meron na po mga naka-line up mga Kadabarkads sa Wild Card Edition, marami pong nagtatanong kung kasama daw ba itong si Matt Monroe sa magbabalik. Kung inyong matatandaan mga Kadabarkads, inanunsyo po kahapon, araw po ng Sabado, na ang mga magbabalik daw po yung comeback edition, yung mga nasa runner-up lamang. Di ba si Matt Monroe po ay hindi nakapasok sa runner-up? Ibig bang sabihin nito na hindi na siya makakabalik sa Wild Card Edition? Ang kasagutan po mga Kadabarkads, nasa TBJ pa din po ang desisyon niya kasi dapat po talaga pasok itong si Matt Monroe sa runner-up. Pero ang nangyari, niligwak po siya. Supposedly, dapat babalik po talaga siya mga Kadabarkads. And alam nyo mga Kadabarkads, since ngayon, simula kahapon, ang dami pa din pong galit na galit talaga at talaga naman pong disappointed. So narito yung ilang mga on point na komento ng mga Dabarkads natin at ilang mga netizen. Sabi dito, ano na ba nangyayari sa Itbulaga? Tutulong yan. Batang yan para tumaas ulit ang ratings nyo. Nakakasawa na ang mga segment nyo at si Matt Monroe Carino lang ang iniintay ng tao sa finals. Ang tagal ko ng fans ng E80. Nitong huli hindi na kami nanonood ng E80 pero dahil kay Carino, sumabaybay kami ulit pero sad to say, wala na kaming iintayin sa inyo. Hindi lang ako, basahin niyo yung comments ng mga supporters nyo sa social media. At marami din po mga Kadabarkads ang nagpoprotesta sa mga judges. Sabi pa dito, the worst set of judges ever para sa week na ito. Ang kilala lang nila ata ay si Basil Valdez. Mas maigi pa ang mga judge ang ordinaryong tao. Mas alam namin ang dapat at tunay na ka-voice ng isang singer. Yun pang inaasahan kong mananalo ay siya ang nawala. Para sa akin, ang champion ay si Ruel Carino, Matt Monroe, at second si Jerome Evardomi Elvis Presley. Hindi ko both sila kilala personally or relatives, napapanood ko lang sila sa The Clone segment ng Itbulaga. Normal ang kanilang presentation sa pagkantang hindi pinipilit abutin para lang maging kaboses ng singer. Hindi katulad ng nanalo
ay pinipilit abutin ang boses at eto ay hindi normal. Mapapansin ninyo na mula nang kumanta sila sa Itbulaga, napapansin ng ibang foreigner vlogger yung dalawa na nabanggit at hindi lang yung kabi-kabila ang kanilang mga invitation sa mga iba't ibang events or private celebration. Tsaka isa pa mga kadaberkads, di ba sabi po ni Tito Sen na boses daw ang labanan? Walang sinabi si Tito Sen na dapat paiyakin nyo po yung mga judges natin at doon mananalo ka na. Sabi tuloy ng isang netizen, sabi nga ni Tito Sen ay boses lang ang labanan at wala nang ibang criteria. It only shows na walang malay mga judges sa mode ng The Clones kasi feeling nila nasa tawag ng tanghalan sila na mahahaba pinagsasabi. Sabi ba ng isa dito, OMG, ang criteria lang is voice and performance. Walang diction, timing, or op or accent. Walang ganun. At walang emotion sa criteria para ang magpaiyak ay siyang winner. What a pity to the judges. They don't listen to other artists. That's why they are not familiar to international artists. Magaling si Basil Valdez clone pero pwede lang siya sa third spot. It should be Matt Monroe, Elvis Presley for the first and champion. So on point mga kadaberkads, yung mga sinasabi po ng mga netizen. And hopefully, tutukan po ito ng TBJ and Itbulaga. Kasi ang dami po talagang nagrereklamo. At alam niyo ba mga kadaberkads, ito pong si Matt Monroe, nagpa-interview siya sa isang radio station at sinabi niya nga po doon na nagpapasalamat po siya sa lahat ng sumusuporta at sumabaybay sa kanyang mga naging performance dito po sa The Clones segment po yan ng Itbulaga. Ang dami nga pong nalulungkot mga kadaberkads sa nangyaring ito. And also, meron pong pakiusap itong si Matt Monroe na sana daw ay ipollow nyo po siya sa kanyang YouTube channel kasi meron pong YouTube channel na talaga namang ginagaya po siya. Isa siyang YouTube channel pero fan page po siya. Yun nga lang, inunahan na po siya. So, may legit po siya na YouTube channel mga kadaberkads. Anong pangalan niya? Roel Carino. So, yun lang po yung pakiusap niya na mag-follow daw kayo sa mga lihitimo na page niya at wag doon sa fan page lang. Yan po yung naging pakiusap nitong clone po ni Matt Monroe kasi sa YouTube channel po mga kadaberkads, doon talaga siya sisikat. Kung naligwak man siya sa segment po na clone ng Itbulaga, dito sa YouTube channel siya, susundan po ng mga taga-suporta niya. Kasi alam po ng tao na mahusay talaga itong si Roel Carino. And sana nga po bumuo silang tatlo ha. Silang tatlo yung magkakaibigan, magkakasama po lagi yan. Silang tatlo. Bumuo sana at may kumuha sana sa kanilang producer. At bumuo sila ng grupo, 'di ba? Nang sa ganon mga kadaberkads, doon sila magtuloy-tuloy na sumikat, 'di ba? Hopefully merong producer na kumuha po dito kay Matt Monroe, Elvis Presley, and syempre dito kay Jerome Ibardome. So anong say nyo dito mga kadaberkads? Agree ba kayo? Please comment down below.